Morning po, brothers and sisters. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Yes, hallelujah, Father God, Lord Jesus, Lord, napakabuti mo sa araw na ito, Lord. Patuloy, Lord, na panalangin ko, Lord, na buksan mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan, O God, na Lord, ang aking babahaging kwento, Lord, sa araw na ito, Lord, ay maunawaan, Lord, ng bawat isa, Lord, ay makapulot, Lord, ng aral sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, Amen. So, good morning po ulit, brothers and sisters. Sa araw na ito, ako ay narito sa inyong harapan upang ibahagi sa inyo ang aking kwentong napili sa Biblia. Handa na bang makinig ang bawat isa? Amen! So, ang aking ibabahagi sa araw na ito ay ang kwento ni Joshua, o sa Tagalog ay Josue. Sino nga ba po si Joshua? Si Joshua siya po ay assistant ni Moises. Isa po siya sa mga Israelita na pinalaya ni Father God mula sa Egypto. At siya po ay anak ni Nan. At si Joshua po ay naglilingkod po siya kay Moises. Bago po mamatay si Moises, ay pinatong niya po yung kanyang mga kamay kay Joshua. Symbolize po yun na siya itinatalaga na susunod na tatayo na mamumuno sa mga Israelita. Ang ganyan nga po ang nangyari, ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay kay Joshua. Kaya napuno po ng karunungan si Joshua sa pamumuno sa mga Israelita. At namatay na po doon si Moises. Kaya si Joshua po ang sumunod na tinawag ni Father God. Ang sabi ni Father God kay Joshua, ang sabi niya ay humanda ka sapagkat siya na po ang isusunod at itatalagang gagamitin ng Diyos. Ang sabi ni Father God kay Joshua, papatnubayan kita at iingatan kita tulad ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan o pababayaan man. At gagawin kong kanyang ang iyong pangalan. At gano'n nga po ang nangyari. Sumunod po na ng lingkod si Joshua kay Father God. At tulad po ng mga naranasan ni Moises, si Joshua rin po ay nakaranas ng mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ang unang-una po ay ang kanilang pagtawid sa ilog Jordan. Yung ilog Jordan po na ito ay inutusan sila ni Father God na tumawid doon para maibigay po yung lupain na ibibigay sa mga Israelita. Dahil si Father God po ay may pangako sa mga Israelita na bibigyan niya po yung bawat lipi ng bawat lupain, yung promised land. Pero yung promised land na po yun, hindi na po narating ni Moises. Yun po yung natanaw niya na lamang. Kaya ganun nga po ang nangyari. Nang tatawid na po sa ilog Jordan ang mga Israelita, ang sabi ni Father God, paunahin mo ang mga paring Libita, bitbit yung kaban ng tipan. At pagdating nyo sa ilog Jordan, pagtapat pa lamang ng mga paa ng paring Libita doon sa ilog, ang ilog ay titigil sa pag-agos. At ganun nga po ang nangyari, tumigil ang pag-agos ng ilog at ito po ay natuyo. Kaya ang mga Israelita po ay nakatawid. At sabi ni Father God, bago kayo matapos tumawid, ay tumawag ka sa bawat lipi ng tig-isang volunteer, mga tao, na kukuha ng bato doon po sa natuyong ilog. At ganun na po ang ginawa nila at yun ay lalagay nila sa kampo. Ang sabi ni Father God, one day, kapag itanong ng inyong mga anak kung anong kahulugan ng 12 batong ipinakuha ko sa inyo, ang sabihin niyo ay ang pinalakad kayo ni Yahweh sa lupa sa pinatuyo niyang ilog Jordan. Dahil ang pagtawid niyo sa ilog ay sa dagat na pula. At ang sumunod po na kahangahangang nangyari kay Joshua ay ang kanilang pagpunta po sa lungsod ng Jericho. Before po sila magpunta doon, si Joshua ay naglalakad-lakad muna po siya sa tabi ng lungsod ng Jericho. Tapos nakakita po siya ng isang lalaki na may talang tabak o espada. Ang sabi po ni Joshua doon sa lalaki, isa ka bang kaaway o kakampi? Sumagot po yung lalaki, ang sabi niya, ako ay napalito bilang pinunong hukbo ni Yahweh. Ibig sabihin po, siya ay army ni God. Siya po si Michael the angel. Siya po yung namumuno sa mga army sa angel sa heaven. At sabi po ni
Michael the angel, alisin mo yung sandalyas mo sa lupain ito sapagkat banal ang iyong tinatapakan. At ganoon din po, kung ano naranasan ni Moises, ay nangyari din po yun kay Joshua. Ang pagkakaiba nga lang ay ang na-encounter po ni Moises doon ay si Father God. At ang sumunod na nangyari ay yung kanilang paglusot na po sa lusod ng Jericho. Ang Jericho po ay lupain ibinigay ni Father God sa mga Israelita. Ngunit kailangan po nila itong lusubin o tanungin para makuha po nila yung lupain iyon. Kaya ang sabi ni Father God, dahil napapalibutan po ng matataas na pader ang lungsod ng Jericho, ang sabi niya ay, 7 araw kayong lilipot sa lungsod, sabi niya. Sa pangunguna pa rin ng mga paring Levita, dala yung kaban ng tipan. Dala-dala din yung mga trompeta nila. Sa 6 na araw, 1 beses lamang po silang iikot. Ngunit sa pagdating ng 7 araw, sila po ay 7 beses nang iikot. At pagdating ng 7 beses, ang sabi ni Yahweh, kayo ay ubod, lakas na sumigaw, sapagkat ang lupain na ito ay binigay na ni Yahweh sa inyo. At ganun nga po ginawa ng mga Israelita, hindi po sila nakipaglaban, sumigaw lamang po sila ng napakalakas sa pamagitan ng kanilang trompeta sa kanilang tinig. At ang lungsod ng Jericho po ay nawasa. Yung mga pader po ay nasira. Kaya nakapasok yung mga Israelita. Doon na po nila nilusob at pinatay lahat ng mga taga-Jericho. Maging ang mga hayop po. Maliban lang sa pamilya ni Rahab. At ang sabi ni Father God, kunin niyo lahat ng ginto at tila. Pero ilalagay niyo iyon sa kaban ng yaman ni Yahweh. Hindi niyo iyon maaaring kunin o panghawakan. At ganoon nga po, napakarami pong mga kalaban na natalo si Joshua sa pamamagitan ni Yahweh. Palagi po siyang victory. Gaya ng pangako ni Father God na gagawin kong tanyag ang iyong pangalan, naging tanyag nga po ang pangalan ni Joshua at sila po ay kinakatakutan ng kanilang mga kaaway. Naririnig lamang sila ay nanginginig na po sila sa takot sapagkat alam nilang kasama nila si Yahweh o si Father God. At ang sumunod po ay ang pagpapatigil ni Joshua sa buwan at sa araw. Habang sila po ay nakikipaglaban sa mga Amoreo, nakiusap po si Joshua kay Father God. Ang sabi niya ay, ikaw o araw, tumigil ka sa tapat ng Gibeon, at ikaw naman, buwan, tumigil ka sa tapat ng Ayalon. At tumigil nga po ang araw at ang buwan, hindi po sila nanubog hanggat hindi po natatapos ang kanilang labanan. Ngunit pagkatapos po noon, ang sabi ni Father God, kailanman ay hindi ko na ulitin na ako ay sumunod sa isang tao. At ang pinakahuli po na nangyari ay yung pagtitipon na ni Joshua sa mga pinunong bayan, sa lahat ng mga Israelita. Dahil siya po ay matanda na. Kaya ang sabi po niya ay, tatawagin na o imimiting po lahat ng yung mga kababayan at yung mga Israelita. At ang sabi ni Joshua sa mga mamamayan, sabi niya, maglingkod kayo kay Yahweh sapagkat siya ay naging tapat sa inyo. Siya ay nakikipaglaban para sa inyo. Ang sabi niya ay maglingkod kayo sa Kanya o kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil kapag ginawa niyo na tinalikuran niyo si Yahweh, lahat ng kaaway nila ay babalik sa kanila at malilipol sila. At ang sabi niya ay ang mahalin ninyo si Yahweh. Sundin niyo ang Kanyang kautusan na ibinigay kay Moises. At ang sabi ni Joshua, kung hindi pa rin kayo susunod at maglilingkod kay Yahweh, basta sa akin at sa aking sambahayan, ako ay maglilingkod sa Panginoon. O sa English, sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. At doon po tinatapos ang kwento ni Joshua sa araw na ito. At ngayon po ay ibabahagi ko na sa inyo ang 3 point na aking nabuo. Ang unang point ay nakikita po natin sa Joshua chapter 1, verse 2. Paano tinawag si Joshua? At makikita natin to sa verse 2. Ang sabi ni Yahweh, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon umanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain ibibigay ko sa kanila. Ganun nga po ang nangyari. Nang namatay po si Moises, ang isinunod na tinawag po ay si Joshua. Pero agad-agad po bang tinawag si Joshua? Hindi po. Bago po tawagin si Joshua, siya muna po ay naglingkod kay Moises. Siya po muna ay nag-serve sa gawain ng Diyos. At sa pagsunod niya po kay Moises,
Alam naman po natin na ang itinalaga ng Diyos sa atin ay hindi po perfecto. Nagagalit din po si Moises. Pero kahit ganun po, ay hindi po siya iniwanan ni Joshua. Patuloy po siyang tumulong kay Moises. Dahil tandaan po natin sa ating pagsunod sa gawain ng Diyos at pagsunod po sa lingkod ng Diyos, sa Diyos po tayo sumusunod at hindi po sa tao. At tandaan din po natin na patuloy tayong maglingkod at mag-serve sa Lord, gaya ng ginawa ni Joshua, dahil one day po ay tayo rin ang kanya'y gagamitin gaya ng ginawa niya kay Joshua. At ang susunod po naman na point ay paano naging masagana at matagumpay ang buhay ni Joshua. Ito ay makikita pa rin natin sa Joshua chapter 1, verse 8. Ang sabi doon, huwag mong kaliligtahin, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan niyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. At tulad po ni Joshua, sa ating pagsunod sa Panginoon, napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. Dahil mismong si Father God na po ang nagsabi na basahin mo ito, pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi, upang magtagumpay ka sa iyong buhay. At sa pagsunod po natin sa Panginoon, napakahalaga na nagbabasa tayo ng Bible, hindi po pwede na umaatin lang tayo, sumusunod lang tayo sa Panginoon, pero hindi po natin hawak ang kanyang salita. Tandaan po natin na ang salita ay ito po si Lord. At siya po magbibigay ng manual sa ating buhay. Kung sometimes po ay nararamdaman natin na tayo ay nangangailangan ng tulong, o nalulungkot, o nangangailangan ng karunungan, magbasa po tayo ng Bible. Dahil dito po tayo i-encourage at dito po tayo kakausapin ng Diyos. At kaya po na magiging masagana ang ating pamumuhay. Kaya na sabihin niyo po na hindi ako nakatapos ng aking pag-aaral, hindi ako nakapag-aral, tandaan niyo po, kapag sumusunod kayo sa kautusan ng Diyos, kaya po na magtatagumpay po kayo sa inyong buhay, tulad po ng nangyari kay Joshua. At ang pangatlo naman pong point ay ang sino ang nakikipaglaban para kay Joshua at mga Israelita. Ito ay makikita natin sa Joshua 23, verse 10. Ang sabi doon, ang isa sa inyo'y kayang pagkagbuhin ang sanligong kaaway, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang ipinangako. Tandaan po natin na tulad ni Joshua sa ating pagsunod sa Panginoon, tiyak po na napakaraming kaaway, napakaraming mga pagsubok po tayong haharapin. Pero tandaan po natin na kapag kasama natin ang Diyos, siya po ang makikipaglaban para sa atin. Sabi nga doon, ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ng lahat. Kahit na minsan po ay nararamdaman natin sa ating sarili na, Panginoon, ako lamang po ang nakikipaglaban para sa pamilya ko, para sa pangarap ko, at para sa sarili ko. Hindi po iyon totoo. Tandaan niyo po na kapag tayo ay nananalig at nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon, siya po ang makikipaglaban sa lahat ng mga pagsubok at mga kaaway na nasa paligid natin. Sabi nga po doon sa kanta, the battle belongs to God. Kaya sa tuwing may kaaway po tayo, hindi natin kailangan makipag-away pisikal na makipaggulo. Ang laban po natin ay sa spiritual at ipaglalaban po tayo ng Diyos kung tayo po ay lumalaban spiritual sa pamamagitan ng panalangin. At ang patuloy po tayo maglingkod sa Kanya dahil sabi nga doon, siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. At ang pinakapanghuli, ang conclusion ko, ang natutunan ko sa kwentong ito na may ibabahagi ko sa inyong lahat sa araw na ito ay ang maging obedient po tayo at maging masunurin sa gawain ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Joshua, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tandaan po natin na kung may pangako si Father God na promised land sa mga Israelita, siya rin po ay may pangako promised land para sa atin. Hindi po ito literal na lupain. Maaaring ito po ay mga kagalingan,
mga kasaganaan sa ating buhay na hindi natin nararanasan sa mundo ito. At pagdating po sa promise na iyon, makakamit po natin yun sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Dahil siya po ay naghihintay doon sa atin. Kaya yun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Diyos ang papuri at pagsamba. Amen.